Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, dalawang low pressure area na po ang binabantayan natin sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong nasa loob ng ating PAR. Yan po ay nabuo kanina lamang. Ito pong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay nandyan po sa may West Philippine Sea. Yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 165 kilometers west-southwest ng Coron, Palawan. Pero ito po ay sa kasalukuyan malapit na sa ating boundary line. Ito po ay mababaw lamang na low pressure area. Yung tinatawag na nating shallow low pressure area na hindi natin inaasahan maging isang ganap na bagyo. Yan po ay posibleng malusaw lamang or makalabas agad ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa katunayan, yan po ay malapit na sa ating boundary line sa kasalukuyan. May epekto po yan dito po sa may Palawan na nagbibigay po yan ng mataas na tsansa ng pagulan dyan at thunderstorms. Pero habang lumalayo po yan, nababawasan na rin po ang epekto niyan. Pero yan po ay nakapaloob sa ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Kasama nitong binabantayan nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Narito naman po yan. Ito yung ating mas concern sa ngayon dahil ito po ay posibleng lumakas at maging isang ganap na bagyo. Ito pong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huli namang namataan ng Pag-asa sa lying around 1,595 kilometers east ng southeastern Mindanao at nasa labas pa nga yan ng ating Philippine Area of Responsibility, pero tumataas na po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo. Yan po ay posibleng maging bagyo in the next 24 to 48 hours. So kapag makapasok na po yan sa ating Philippine Area of Responsibility at isa na po itong bagyo, yan po ay mabibigyan ng local name na Tino. Ito po ay mabagal na kumikilos at posibleng makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong darating na linggo. Ito po ay wala pang magiging direktang epekto sa ating bansa ngayong Undas Weekend. So relatively, maliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa kahit meron tayong binabantayang dalawang low pressure area. Sa kasalukuyan, ito lamang pong Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto po sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region at Mindanao. Pero nagpapakita naman po o sumisilip naman po dyan yung ating araw. Pero mataas po yung ating tsansa ng pagulan at meron tayong mga posibleng thunderstorms lamang tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Ganun din po ang aasahan nating panahon sa natitirang bahagi ng Luzon. Kasama na po dyan ang Metro Manila ngayong Undas Weekend. So magiging mainit pa rin po sa tanghali. Lalong-lalo na meron tayong easterlies dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Pero again, minsan meron tayong mga isolated lamang o yung mga pagulang hindi masyadong nagtatagal tuwing hapon at gabi. At yung ating amihan, nagdadala naman yan ng mga posibleng mahinang pagulan dito sa extreme northern Luzon. At yung ating shear line naman ay hindi rin masyadong nakaka-apekto sa atin. Pero nagdadala pa rin po yan ng mga posibleng thunderstorms naman sa hapon at gabi dito sa eastern section ng northern Luzon. Ngayon, silipin natin kung saan posibleng pumunta muli etong binabantayan nating sama ng panahon. So again, inulit ko dahil nga medyo malayo pa at isang mahinang weather system pa lamang po ito o isang low pressure area pa lamang, erratic pa po ang motion at ang paglakas nito in the next few days. Pero again, dahil nga panahon po ng amihan ngayon at buwan ng November, mataas po ang tsansa na nagla-landfall o tumatawid sa ating bansa ang mga sama ng panahon. Sa katunayan, kung papansinin nyo itong ensemble forecast track ng GFS, ganun po ang kanyang pinapakita. So yung ating area of uncertainty sa ngayon ay nag-spread pa o yung lawak po niyan ay mula dito sa northern portion ng Mindanao o sa rehiyon ng Caraga hanggang dito sa areas ng Central Luzon. At posible rin po yan dito sa may area ng Northern Luzon. Pero sa ngayon, pinapatawid po ito ng ating ensemble forecast track dito sa Visayas, dyan po sa Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas, at tatawid dito sa area ng Palawan. Again, ngayong weekend, wala pa po yung direktang epekto sa atin. Mabagal po yung kikilos dito sa East Philippine Sea habang kumukuha po yan ng lakas. Maaring sa darating na Lunes, yung kanyang trough or extension ay posible na pong magdala ng mga pagulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Pinakamalapit po yan or didikit po yan muli dito sa Eastern Visayas sa darating na Tuesday hanggang sa tumawid sa atin mula Tuesday hanggang Wednesday o dito nga po tumawid sa may area ng Visayas, papunta dito sa area ng Mimaropa sa darating na Wednesday hanggang sa makalabas na ng West Philippine Sea. Sa ngayon, ito po ay nakikitaan natin ng bahagyang paglakas habang binabaybay itong area ng East Philippine Sea dito sa silangang bahagi ng Visayas. So, posible po yung umabot sa hanggang tropical storm, hanggang typhoon category. Sa ngayon, wala pa naman pong significant na data para ipakitang ito ay aabot ng super typhoon category. Pero ganun pa man, yan po ay magdadala ng pag-ulan po sa malaking bahagi nga ng ating bansa, particularly dito sa katimugang bahagi nito, ang areas ng Mindanao, lalong-lalo na po ang tatawirin niyang area, ang Visayas, Mimaropa, or mag-extend din po ang epekto niya dito po sa areas ng Bicol Region, maging dito sa ilang bahagi
ng Luzon, kasama na po dyan ng Metro Manila. So, aabutin din tayo ng panglabas na kaulapan yan. Usually, kapag sa ibabang bahagi natin dumadaan yung bagyo, yung convergence ng northeasterly na hangin at ng ating easterly na hangin na papunta doon sa bagyo, ang nagpapaulan naman doon sa mga areas na malayo doon sa tinatawiran ng ating mismong sama ng panahon. So, baliktad naman po yan. Kung yung ating habagat ay nagpapaulan sa ibabang bahagi ng ating bansa, ngayon naman yung convergence o salubungan ng hangin na nagmumula sa ating amihan at easterlies naman ang magpapaulan sa mga areas na malayo sa mismong dadaanan nitong posibleng tawaging bagyong Tino. Ngayon, silipin naman natin itong DeepMind ng Google.com o yung AI na nagbumula sa Google. So, pinapakita dito, itong kulay orange, yan po ay mula sa ECMWF naman, na Ensemble Forecast. At yung mga dots na yan, yan po yung ating probabilistic model. So, posible pong sa mga areas na yan, pumunta yung ating sama ng panahon. At dito rin, pinapakita yung ating low pressure area. Yan po sa may West Philippine Sea. So, base dito, maaring sa Tuesday, pinakamalapit yung ating sama ng panahon sa ating landmass or kalupaan dito po sa may area ng eastern section ng Visayas. Ngayon, nilabas naman natin itong AI model mula sa Google DeepMind. So, pinapakita dito na mas maagang sasabit dito po sa southern portion ng eastern Visayas, dyan po sa area ng Leyte. Itong ating binabantayang sama ng panahon. So, darating nga na Tuesday ng umaga. At yan nga po ay tatawid sa areas ng Central Visayas patungo dito sa mga area ng Coron at Palawan. Yan po ay nasa West Philippine Sea na sa darating na Wednesday ng umaga hanggang hapon. So again, mas maaga pong pinapatawid ng AI model. Ito pong ating posibleng bagyo kumpara dito sa ECMWF na mas later naman, ng kaunti lamang naman. Pero halos papasok yan sa ating pagtaya na midweek mula Tuesday hanggang Wednesday yung ating pagtawid na inaasahan dito sa ating posibleng sama ng panahon. At base rin dito sa GDM o dito sa Google DeepMind na AI hanggang category 3. So hanggang possible na tropical storm category. Itong binabantayan nating sama ng panahon. So hindi rin natin inaalis ang possibility niyan maging isang typhoon. Pero as of now, base dito sa ating mga data, wala pa namang nagpapakitang ito ay posibleng umabot sa super typhoon category. Pero abangan natin yan since dadaan yan dito sa may East Philippine Sea at nauuso nga yung ating tinatawag na rapid intensification. Pero for now, based sa ating mga data, hanggang category 3 or possible tropical storm or hanggang severe tropical storm natin yan. Inaasahan, lumakas pa. At yan nga po ay magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nating bansa. Habang tumatawid po yan dito sa areas ng Visayas patungong West Philippine Sea. So in summary, wala pa pong magiging direktang epekto itong posibleng tawaging bagyong Tino sa ating bansa ngayong Ondas Weekend. Pero yan po ay kikilos sa Pakanluran, Hilagang Kanluran at tutumbukin itong area ng eastern section ng Visayas. At yan po ay posibleng lumakas habang binabaybay itong East Philippine Sea at maliban dyan, again, inaasahan natin na ito ay tatawid sa ating bansa. So magkakaroon po yan ng direct effect at pagpapaulan po yan na may kasamang mga pabugso-bugsong hangin sa malaking bahagi nga ng Visayas. At kasama na rin po dyan yung mga outskirts nito, ang areas ng Mindanao at ilang bahagi ng Luzon. At again, yung sinasabi natin kanina, kapag yung ating bagyo ay dumadaan or tumatawid sa ating bansa, kapag panahon ng habagat, nasa ibaba po yung ating mga pagulan dyan. Ngayon, kapag nandito naman po sa ibabang bahagi ng ating bansa, yung ating convergence naman ng northeast at ng ating easterlies ang magpapaulan naman sa itaas na bahagi nito. So may mga areas na hindi naman dadaanan ng nitong bagyong posibleng tawagin nating Tino, na magkakaroon din po ng mga pagulan. Particularly, itong eastern section ng Northern Luzon. So yan, diretsuhin na natin. Kapag tumawid po yan dito sa area ng Mimaropa, papunta ditong West Philippine Sea, magkakaroon po yan ng convergence na kung saan magdadala rin po yan ng mga pagulan. Sa mga areas nga na malayo sa mismong posibleng bagyong Tino. Again, malayo pa po ito. Babantayan po natin ang anumang pagbabago sa kanyang lakas at direksyon. At ngayon pala, maganda na po tayo sa mga posibleng epekto nito, lalong-lalo na sa ngayon yung mga pag-ulang maaaring idulot nito. At maliban dyan, meron tayong mga binabantayang panggrupo ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng mag-consolidate ng kanyang circulation in the next few days. O posibleng sumunod agad dito sa ating binabantayang panibagong sama ng panahon. At yan muna pagtalakay natin dito sa ating mga binabantayang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.